Hello po, good afternoon and magandang hapon sa lahat ng mga kasama natin ngayon at nanonood sa Filipino TV. Ito po si Jean, ako po si Jean and kasama natin of course ang ating favorite Filipino-Canadian lawyer, si Attorney Jake. Hello Attorney Jake, good afternoon. Hello Jean, magandang hapon po sa lahat ng nanonood. Okay, so today po pag-uusapan natin ang napaka-complicated na, well, not that complicated, pero in situations na kailangan ng marital status after nyo ma-figure out kung ano na yung application or pathway for immigration na gusto nyong tahakin, of course, tatalakayin natin ang complicated na divorce, separation, and your immigration application. Ayun. So, magandang pag-uusapan natin ngayon, Attorney Jake, ano? Opo. Yung kanilang mga marital status. Kasi marami Yes. po kaming nare-receive na katanungan after nyo ma-figure out ano na ba yung pathway na gusto nyong tahakin. So, ngayon naman pag-uusapan natin more the details of your status sa inyong application at kung ano yung tamang status at ano yung mga differences sa divorce, separation, ano ba yung kailangan yung ilagay sa inyong mga application. So pag-uusapan natin yan today, tutok lang kayo sa amin. Opo, so sundan ko lang po yung sinabi ni Jean. Base po sa aming experience sa aming opisina, ito po yung isa sa mga pinaka-komplikadong parte ng application for immigration po. Kung tayo ay mayroong relation, either married or common law or conjugal nga po. Usually, doon nagkakaroon ng kalituhan at marami kaming natatanggap na mga tanong tungkol dyan. So, ito pong programa nito ngayon, pag-uusapan po natin lahat yan para po magbigay ng linaw kung ano nga ba talaga dapat ang ilagay doon sa ating application. Right. Okay. So, simulan natin. So, naka-ready na. Alam na natin kung ano yung program na ating applyan. Of course, we will go with the immigration forms. Usually sa immigration forms, no, Attorney Jake, sa portal, merong mga choices kasi yan. So, usually, mga clients natin, ano ba talagang ilalagay ko? Kasi ito yung mga choices na makikita nila usually. Single or never married, annulled marriage, married, common law, legally separated. So, maraming nalilito dito, like divorce at saka widowed pa pala. Ayun. So, medyo maraming choices na pwedeng pagpilian. And most of the time, they always get confused. Kailan ba kailangang ilagay na legally separated sila? Kasi usually in the Philippines, there's no such thing as separated. So, kailangan pang mag-file sa court ba ng legal separation in order to put your status to legally separated? Or dapat ba married pa rin? So, yan yung mga katanungan na usually nare-receive natin sa ating mga clients. Yes po. So, bigyan lang po natin ng konting linaw. So, ito nga po yung mga status na available dun sa option sa immigration form. So, yung single, of course, madali naman pong explain yan. Single, ibig sabihin, never been married nga po. Annulled marriage, so ibig sabihin kinasal kayo and then later on na-annul. Married, of course, yung kinasal kayo, meron kayong marriage certificate. Common law, ito yung meron kayong ka-live-in partner. Kumbaga sa atin sa Pilipinas, yun ang tawag natin, live-in partner. And then we'll try to clarify itong common law. Yung common law, pag nagsama kayo, nag-live-in kayo, yun na, yung common law na kayo nun. Pero merong other definition yan pagdating sa immigration for sponsorship purposes. So kung kayo po ay mag-i-sponsor ng common law spouse, kailangan nagsama kayo bilang common law partners for at least 1 year. So yun ay for sponsorship purposes. Pero kung ang tanong is, common law na nga ba kayo? I mean, dito sa Canada? Yes, hindi nyo kailangan maghintay ng 1 taon dun para ma-consider as common law. Once na nag-live-in kayo, yun yung status nyo, common law. Pero again, for immigration purposes, for sponsorship purposes, in particular, for sponsorship, para kayo ma-sponsor, yun lang yung criteria, at least 1 year yung pagsasama nyo. And then moving on po, so nakalagay, legally separated. Ito po yung, sabi natin may pinakamaraming nalilito pagdating sa legally separated. Kasi nga, sa atin sa Pilipinas, kahit separated na tayo doon, unless na pumunta tayo sa court
at nagpaano tayo, humingi tayo ng order na legally separated na tayo, hindi tayo considered na separated doon sa Pilipinas. Tawag lang sa atin separated. In fact, pero legally, no. So, ito dito sa Canada nga po, ito sa immigration form nakalagay legally separated. So, iniisip ng karamihan sa atin, o kailangan ko pa bang pumunta ulit sa court para magkaroon ng decree or order na legally separated na kami. Dito sa Canada, hindi kailangan nun. So, once na nag-separate kayo, yun na. Legally separated na kayo nun. Yun na yun. Legal na yun. O, Okay. kumbaga walang kailangan formality. Pero sometimes you may need to provide proof, which is yun yung di-discuss natin siguro mamaya-maya pa Right. in detail. Kailangan nyo ng proof. Pero yung status nyo, yun na yun. Legally separated. Panindigan nyo na yun. So sa lahat ng mga forms, kahit hindi immigration, sa tax forms or whatever forms na kailangan nyo fill out, kung kailangan nyo ilagay yung status nyo doon, kung kayo ay separated, legal na yon. Yun nga, walang kailangan formality. And then moving on, of course, yung next po na status na option doon sa form is divorce. Of course, madali ding intindihin. Kapag meron kayong divorce decree or divorce certificate, considered as divorced na kayo. And lastly, widowed, yan, madali ding intindihin. Kung namatay na po yung asawa natin, we are considered widow. Okay. So, yung mga ibang clients natin, Attorney Jake, usually, separated sila sa Pilipinas. Pero yun nga, walang formal divorce or annulment na final sa Philippines. So, ano ba sa tingin mo, ano ba dapat talagang ilagay nilang marital status sa application? Kung ano yung unang-una, yung actual status po natin dito sa Canada, yung gagamitin natin. So, yun din po yung isang source ng kalituhan kasi minsan, yung mindset natin nandun pa sa Pilipinas kung ano yung pagkakaintindi natin nga po ng mga statuses sa Pilipinas. Nadadala natin dito. Pero we have to consider po na ibang-iba nga dito sa Canada pagdating sa mga ganyan. So, kung nalilito kayo, ayan, manood kayo sa programang ito. Panoorin nyo yung buong discussion para maintindihan nyo. So, but anyway, kung separated na kayo, yun na yun, separated Yun kayo. na yun. And then kung may kasama kayo na ngayon na bago dito sa Canada, tanungin nyo sarili, ano nyo ba siya? Ano nyo ba siya? Let's say boyfriend, girlfriend lang ba kayo? O parang mag-asawa na ang tingin nyo sa isa't isa? So kung ganon, yun nga, live-in, common law na kayo. So yun na yung Okay. gagamitin nyo. So from married, kinasal kayo sa Pilipinas, and then later on, nag-separate kayo, yun na, separated na yung status nyo. And then later on, may kinakasama na kayo ditong bago. Eh di yun na, yun yung latest Yun na na gagamitin yun. mo. Common I law, see. common law na yung status nyo. Okay. So, yun po, mga kababayan, mga nanonood sa atin. If you were married in the Philippines, naghiwalay na kayo ng inyong spouse, then separated na yun. Legally separated yun sa form, okay? At kung may kinakasama kayo, common law na. So, kailangan nyo nang i-reflect kung ano yung tamang status nyo. Huwag nang malilito kasi sanay tayo sa Pilipinas pag married, di ba, Attorney Jake? Kasi walang na-file down na application for separation or for annulment, married pa rin ang nilalagay. So, hindi na po. Kailangan nyo nang baguhin yun and i-update kung ano man yung inyong status dito sa Canada. Dagdag ko lang din po, I want to stress yung importance noon. Kasi dito sa Canada nga po, you are required to provide the correct answer, sabihin natin, or the truthful answer. Pag nagkamali tayo, baka lang maparatangan pa tayo ng misrepresentation. So, mahirap yon. Minsan, sasabihin natin, nagkamali lang ako kasi hindi ko nga alam. Pero, well, you have to convince the officer na ganun nga yung situation at hindi kayo talaga nagmi-misrepresent. Kasi minsan, may mga occasion din na talagang meron din nagmi-misrepresent for some reason. Siguro, may haba-haba pa naman ang oras natin. Mamaya-maya discuss natin ng maigiyan. Pero, nangyayari kasi minsan na talagang merong misrepresentation. Hindi nila dinedeclare yung tama intentionally. So, of course, ayaw ni immigration officer ng ganon. Right. At pagka yun ang finding niya, bukod sa mare-refuse ang application natin, meron pa tayong 5-year ban. Ayun. So, yun yung iniiwasan Yun ang natin. malala. Again, make sure na tama yung information. Kahit hindi natin sinasadya,
pwede pa rin tayo ma-accuse na nag-misrepresent. Okay. So, pag nag-file ka ng application, are you required to also file a divorce, Attorney Jay? Kailan ka ba pwedeng mag-apply ng divorce? Saka pwede ba yung gawin kahit kasal ka sa Pilipinas at dito ka magpapa-divorce sa Canada? Pwede, so ang dami mong tanong. Sorry, medyo na-excite So ako. Anyway, Sige, isa-isahin um, natin. I think yung unang tanong, kailangan ba nga magpa-divorce? Mm-mm. Okay, so married kayo sa Pilipinas, andito kayo ngayon sa Canada, and then balak nyong mag-apply na ng PR, eligible na kayo. So, okay, Oo. congratulations po. Pero ito nga ang problem minsan, okay, sasama ko ba yung asawa ko doon? Parang hindi naman na kami okay, hiwalay na Oo. kami, ganyan. So, and then kailangan ko bang pa-divorce? Unang-una, sagutin ko yung unang tanong na yan. Hindi nyo kailangang magpa-divorce. Okay? Short answer. Oo. Optional yon, nasa sa inyo yon kung gusto nyong magpa-divorce. Parang pagpapakasal din lang yan. Nasa sa inyo kung gusto nyo magpakasal o common lang kayo. Mag-live-in lang muna. Dito sa Canada, walang pinipilit na tao na, dapat ganito ang gawin mo, ganito. Mhm. So, first answer is, hindi nyo kailangan magpa-divorce. Pero, so ito yung long answer ba? Minsan, sa kagustuhan nating maging PR at maging maayos yung papel natin, magpapa-divorce na lang din tayo. Bakit? Kasi nga po, may advantage yung pagpapa-divorce with regards doon sa immigration application ninyo. Kasi po, si officer, gusto niya ngang malaman kung kayo pa ba nung relation mo, yung asawa mo, kayo pa ba o separated na ba kayo? Kasi nga po, kung kayo pa rin naman, you are required, you are obligated to include that person doon sa application mo. Kasi usually, pag PR application po, buong pamilya yan. So, isasama mo yung asawa mo, isasama mo rin yung dependents mo, ibig sabihin mga anak mo. But anyway, yung asawa mo actually considered dependent din siya. Dependent spouse, parang gano'n. So, kayo yung principal. But anyway, for PR po, required, ito mandatory na isama nyo sa application nyo yung asawa nyo at mga anak nyo sa ayaw at sa gusto nyo. So, kung At sa ayaw at sa gusto rin nila. Kasi diba minsan ayaw nila, yeah. Exactly. So, yon ang unang kailangan natin maintindihan. Kasama sila sa application, i-declare mo sila. Gusto man nilang pumunta dito o hindi. So, whether pupunta sila dito o hindi, that's another question. Yeah. That's another topic. Pero, automatic kailangan mo silang isama. Meaning, kailangan kasi silang examinin noong officer. Pag sinabi natin examinin, titingnan kung wala ba sila. Mostly about inadmissibility yung issue. Yung wala ba silang criminal charge, kaya nga po nagsasabi tayo ng mga NBI, tsaka other police clearance. And hindi ba sila medically inadmissible, kaya nagpapamedical din po sila. Yun po yun. So, kailangan silang examinin, kailangan nila mag-submit ng NBI, tsaka magpa-medical, whether pupunta sila dito o hindi. Kung hindi magawa ng officer yon, hindi niya makukumpleto yung file niya, pwede niya kayang i-refuse just because of that. So, ayan, marami tayong pwedeng topic na pag-usapan tungkol dyan. Pero yun po yung mandatory part, yung isasama nyo yung buong pamilya, yung dependents nyo, yung pagpapadivorce optional. Pero ito na. So, kasi nga, alimbawa, hiwalay na pala na kayo, no? So, ayon sa batas din, ayon sa batas dito sa Canada, hindi nyo na sila kailangan isama. Hindi nyo na kailangan isama yung spouse nyo kung hiwalay na rin naman kayo. Kung legally separated na kayo. Hindi mo na siya kaano-ano as far as Canadian law is concerned. Hindi na siya family member. So, hindi mo na siya dapat isama. Ibig sabihin, hindi na rin siya dapat examinin or hindi na required na examinin siya ng officer. So, hindi na niya kailangan mag-submit ng NBI, police clearance, or hindi na kailangan pa-medical, etc. So, yan. Mamaya, I think may mga tanong tayo dyan, hopefully. So, kung may mga tanong po kayo tungkol dyan, send lang po kayo ng tanong. Pero yun po yung mandatory part. Ngayon, so kung sinabi nyo na hiwalay na kayo, hindi naman ibig sabihin maniniwala na agad si officer sa sinasabi mo, di ba? Oo. So, ano yung proof? Naghahanap siya ng proof. Proof. Anong proof nyo na hiwalay na kayo? So, ang pinakamaganda kasing proof is yung meron kayong divorce certificate, divorce na kayo. Ibig sabihin, dumaan kayo sa court, nag-file kayo or siya, whoever na nag-file dun sa court ng divorce, and then
nag-grant yung divorce, nabigyan kayo ng divorce certificate, galing yun sa court, dumaan sa tamang proseso. So yun ang pinakamagandang Best na evidence evidence. na separated na kayo. So sometimes, yun nga po, kinakailangan yung gawin yon hindi dahil sa pinipilit kayo, pero That's yun the yung best best way evidence. for you to prove na kayo ay separated May na. closure na talaga. Exactly. Ngayon, ano ang other ways to prove na kayo ay separated na? Meron pa namang other ways. Ang susunod dyan is yung tinatawag na separation agreement. Mamaya, explain natin mabuti ano ba yun. Pero basically, yeah, agreement siya. Parang contract. Sabihin natin ganun. Pero ito yung contract. Parang baliktad doon sa prenuptial contract. Ano po yung prenuptial kasi? Ito bago kayo ikasal. Tsaka okay pa kayo. Tapos magkukontract kayo. Ito naman, hiwalay na kayo. Hiwalay na kayo, magkukontract pa kayo. Yes, minsan kasi kailangang plansyahin yung mga other issues. Kailangan after in nyo. black and Yes. white, malinaw. Yes, and Yeah. then we'll discuss that in a bit. Pero isa yun sa pwede nyo i-submit na evidence na kayo hiwalay na. So pipirma kayo pareho doon and malamang-lamang meron ding advice or independent legal advice na tinatawag natin from a lawyer or yung iba sabi nila notaryo. Pero technically hindi siya notaryo, pero It's called an at least may independent legal yes, advice. we call it Okay. independent legal advice. Para ibig sabihin, both parties hopefully nakakuha sila ng advice from their own respective lawyers. But anyway, so yun po, separation agreement. And then, kung wala kayong separation agreement, kasi halimbawa, hindi nyo na nga makontak yung asawa nyo at hindi na nga rin siya nagko-cooperate. So, hindi siya makapirma ba? The minimum that you can do, at least kayo execute ng statutory declaration. Sometimes we call that affidavit. So, ang affidavit, salaysay nyo yun, mayroon kayong statements doon. Basically, sinasabi nyo na hiwalay na kayo. And then, yun ang ninonotaryuhan. So, attend kayo sa notary public, susumpa kayo doon, nagsasabi kayo ng totoo. At yun. So, yun yung at least minimum na pwede nyong isubmit para ma-prove na hiwalay na nga po kayo. In that order po, I would say, pinakamaganda, divorce certificate. Next best is separation agreement. And next best is yung statutory declaration. One more thing po bago ko makalimutan. So yung sa officer po, meron siyang discretion kung alin doon ang gusto Pwede niya. niyang tanggapin. Kasi minsan nga may mga officer po, just to take note, ito napaka-importante. May mga officer na ayaw nila ng statutory declaration. Ayaw din nila ng kahit separation agreement pa. Gusto nila divorce Certificate. So, babalik tayo dun sa conflict na, teka lang, kala ko ba hindi mandatory? Hindi nga. Pero, Discretion nila yun. Yeah. ginagawang parang mandatory ni officer. Pwede ba yun? Pwede kasi may discretion siya ayon sa batas. Kung hindi nyo gawin yon, pwede din ba? O naman, pwede. Hindi ka naman makukulong Hindi rin lang din ma-approve yung application mo. So, yun yung kapalit nun. So, I understand merong trade-off. And sa isang banda, hindi nga mandatory. Pero, kung yun na lang ang way mo para ma-convince siya, ma-convince mo si officer ayaw niya ring bumigay Parang hindi rin kasi siya naniniwala na, parang sabihin natin, hindi siya naniniwala sa'yo na kahit sumumpa ka pa sa harap ng nahiwalay na kayo. Hindi siya naniniwala. Mayroon siyang duda sa'yo. So, minsan di natin masisisi si officer kasi yun naman ang authority, yun ang power niya. Binigyan siya ng batas ng sufficient discretion para siya mag-evaluate kung maniniwala ba siya dapat or hindi. But anyway. Okay. So, sige. Tigil muna tayo dyan, attorney. So, summarize lang natin. Medyo marami tayong napag-usapan. Ano ba yung mga top 3 na proof or evidence that we can provide to the immigration officials para as proof kung ano yung talagang marital status nyo at separated na kayo ng inyong ex. So, ang first, sabi nga ni attorney, yung pinakamagandang evidence is divorce certificate. Okay? Kung wala naman kayong divorce certificate at hindi nyo pa alam kung paano makakakuha ng divorce certificate, the second best option is separation agreement. And kung wala pa rin kayo niyan, kasi pag separation agreement, kailangan pa rin makuha ang pirma ng inyong ex. The third evidence that you can provide is statutory declaration or affidavit na kayo ang pipirma at notaryuhan ng lawyer dito or anyone who is can officially notarize the documents here in Canada. Okay. So, halimbawa naman,
divorce na siya dito sa Canada, attorney. Kailangan ba or pwede ba siyang magpakasal na dito sa Canada kahit hindi pa nare-recognize yung divorce sa Philippines? Okay, yan. Marami din pong ganyan na situation, ano? So, dito po sa Canada, yes, ang sagot. So, kung divorce na kayo sa Canada, recognize naman ng Canada yun. In fact, ito nyo nga kinuha yung divorce. So, as far as Canada is concerned, divorce na kayo. And then, anong effect ng divorce? So, parang single na kayo ulit. Ibig sabihin, pwede na kayong mag-asawa ulit. Yes. So, yun yung pinaka-effect nun na dissolve na, sabihin natin ganon, Oo. yung marriage nyo. So, as if hindi kayo kinasal, ganon ang effect. So, pwede na kayo mag-asawa. So, yun ang sagot. Yes. Pero may mga halong complications din yan nga po. Yeah. Especially kung tayo ay hindi pa naman Canadian citizen, Filipino citizen pa rin tayo. So, sa Philippines nga po, hindi yun Hindi pa recognized. So, May habol pa ba yung ex mo? mag-ingat kayo doon dahil yun nga po sa Pilipinas hindi nila recognize unless na ipa-recognize nyo rin sa court. So doon po nagkakaroon ng conflict. Complication. So pag ganun po siguro I would recommend po na kumonsulta na po kayo para lang maliwanagan kayo sa ganung situation. But again, yung divorce po dito lang yun sa Canada, no? Okay. Pero pwede kayong, yes, dito sa Canada, pwede kayong magpakasal. Sa Philippines, definitely not. Okay. So, may na-receive din tayong question related to that. Paano daw kung divorce sa Canada, pero hindi pa recognize ang divorce sa Philippines, just like what you said, pwede na bang i-drop ang name ng ex-partner at mag-apply ng PR kasama ang bagong partner using the new partner's So, divorce na po name? dito. Oo. So, pwede na pong I-drop magpalit na yung, ng yeah. pangalan. Okay. Especially kung dito nga sa Canada po kayo mag-a-apply, madali lang dito magpalit ng pangalan. Actually, in fact, sobrang liberal nga. Hindi mo na kailangan maghintay na maghiwalay kayo or magpa-divorce. Kung gusto mo magpalit ng pangalan, pagbibigyan ka eh. Ganon dito sa Canada eh. If you have a Okay. good reason to change your name, malamang pagbigyan Pwede ka naman. naman. So walang masyadong technicality dito. Yun nga lang po again, that can cause some conflict sa Philippines kasi yung pangalan mo doon sa Pilipinas, yun Iba pa pa. din. Yes. So, baka hindi rin i-recognize ng Philippines yung change of name mo. So, sometimes doon po nagkakaroon ng mga issue. And then you have to explain every time na you're one and the same person. Ganyan. Correct. So, mag-a-affidavit ka na itong pangalan na ito at itong pangalan na ito is one and the same person. So, Ayun, doon pa yun ang pumapasok possible. yung one and the same person na affidavit. yun, Yeah. doon possible magkaroon ng conflict. Okay. So, meron pa tayong isang question na na-receive. Paano daw kung may common law partner na sa Canada, pero kasal pa rin ba? The usual case, kasal pa rin sa Pilipinas. Nakamit dito, nagkaroon ng common law, makakaapekto ba to sa kanyang application for PR? Or halimbawa, nag-apply siya ng express entry. Paano yun, Attorney Jake? So doon nagkakaroon ng kalituhan nga po. Unang-una, ang tanong dyan, sino ba yung isasama niya doon sa application? Yung legal wife or legal spouse? Or yung bago na kinakasama niya dito, hindi naman sabihin nating legal kasi common law nga. So technically, informal siya, hindi Oo. siya. Pero dito sa Canada again, walang masyadong formality nga po. So I think yun yung pinaka-ano natin dito. Ka-live-in mo Take siya. away. Oo, hindi kailangan ng masyadong formality. And then yun yung etong mismong word na common law, Oo. which is usong-uso yan dito. Kasi even sa amin, sa mga lawyers dito, merong tinatawag na yung common law. Yun yung parang batas din siya. Hindi siya talaga nasusulat, pero parang based on tradition siya. But later on, naisulat na rin. Pero more on, hindi talaga siya hindi katulad ng sistema natin sa Pilipinas. But anyway, more on siya, kung ano yung nakaugalian na, yun yung, in short, yun yung common law na tinatawag natin. But anyway, so, pagdating sa ganong situation na meron kayong previous relationship nga sa Pilipinas, kasal kayo, again, nabanggit ko kanina, sundin natin yung sistema dito sa Canada. Kung hiwalay na kayo doon, yun na, hiwalay na kayo doon. Legally separated. Panindigan nyo ng hiwalay panindigan nyo na kayo. yun. Yun na yung ilalagay nyo. Huwag na kayong
tawag dito, magkaroon ng duda. Minsan kasi Oo. pabalik-balik na, teka lang, legally separated na ba ako? Ay, hindi. Hindi pa naman, wala pa Oo. namang sinabi yung court. So, balik ako sa So, huwag na kayong ganon. Diretsuhin nyo na, separated. And then later on, pag nagkaroon nga kayo ng common law, di yun na. Common law na yung status nyo. Okay. Ayun. So, sana po malinaw na yan kasi napakarami natin nakukuhang ganong questions. Kung ano yung situation ngayon, kung ano yung status nyo, yun ang ilalagay nyo sa inyong application. Okay? Another question that we received from one of our clients, dumating ako sa Canada on a student visa with my husband having an open work permit. When we got here, we separated. Ayan, common din yan. What should I do now? Do I declare that we are separated? I'm filing a divorce when I reach my 1-year residency here. Yeah, another complicated question po. So, pag kayo po ay nakipag-separate na doon sa kasama ninyo, sabihin natin siya yung principal, tama? So, siya yung international student. And then usually, kasi po, yung status natin, especially as a worker, base doon sa asawa natin, yung sa principal nga na international student. So, pag dineclare nyo po kasing separated kayo, you can have an issue with immigration. Di po Ayun. ba? So, kasi Nakuha mo yung permit eh. requirement yun Yeah. na naging a dependent spouse ka or dependent partner, common law partner. Kaya mo nakuha yung usually spousal open work permit dahil sa kanya. So, kung separated na kayo, supposedly dapat mawala na, makancel na rin yung permit mo, yung open work permit mo. Pero ang alam ko iniisip nyo, ba't nyo naman nasasabihin yun? Ba't nyo i-report? Kasi pag nireport nyo nga, may magkakaroon kayo ng problema. Oo. So, I leave that to you, kung ano yung gagawin nyo. More on kayo na yung alam kung anong dapat yan. Pero So, huwag niyo munang awayin, you do okay? have an obligation to report sa immigration kung ano yung status nyo. Kailangan nyo rin talaga silang i-update, but yung nga, i-leave it up to you. Yung iba, nagagawa ng paraan, sige, huwag na muna tayo maghiwalay. Huwag munang mag-away. Ayusin muna natin yung papel natin and then tsaka na lang tayo mag-away. So, Oo. Pwede naman. Why not? relationships nga can be very complicated, pero at the end of the day, kayong dalawa lang yung nakakaalam kung ano ba yung talagang status nyo, di ba? Kung anong level na ba yung relationship nyo, di ba? At kayo din naman ang makapag-prove nun sa IRCC. Exactly. So kayo din naman, nasa inyo lahat ng ebidensya or kayo din na makakapagsabi sa mga tao, sa immigration officer kung ano talaga yung sitwasyon ninyo. Okay. Sana po maliwanag yon, ano? Okay. So, another question, Attorney Jake. I am single and PR here in Canada. PR na siya. I want to sponsor my longtime boyfriend. They are 2 years already in a relationship. But he is still in the Philippines. He was previously married, but his previous marriage was not yet dissolved. Can I still sponsor him? Usually, yes. Yun yung short answer dyan. To clarify lang din po, para ma-sponsor nyo siya, dapat considered as nasa conjugal partner relationship kayo. So, conjugal meaning, bumalik tayo ulit sa balik tayo sa mga ganong ganong definition. relationships. And marami po yan. Actually, marami kaming clients na pumupunta sa amin na ganyan yung mga situation. Ganyan exactly mga tanong na pwede ko bang sponsor nga yung tawag minsan nila boyfriend or girlfriend. So, ika-clarify natin. Kung ganun lang yung level nyo, boyfriend, girlfriend, hindi yun pwedeng sponsor. Ang gusto ng Canada is yung marriage-like nga po. Yung para kayong mag-asawa. Parang, yun nga eh. Kasi hindi talaga kayo mag-asawa, hindi kayo kasal eh. And again, sometimes, or oftentimes, may mga impediment nga kung ba't hindi kayo magpagpakasal. So in that example, meron siyang marriage, may existing marriage siya sa Pilipinas, nasa Pilipinas siya, walang divorce doon, so hindi niya magagawa yun. And yung annulment naman sa atin, halos imposibleng makuha yun. Agad-agad, Sabi nga nila para sa mayayaman lang yan. Hindi naman totoo yun. I mean, somehow, medyo siguro may katotohanan. Pero mahirap din talaga kasi makakuha ng annulment sa atin. So, bukod sa, tama rin, magastos. Hindi garantiya yun eh. Maraming annulment na nare-refuse din later on. So, naghintay ka na ng mahabang panahon, gumastos ka na sa abogado mo and all.
and then later on, refuse pa din. Kasi nga po, mahigpit yung criteria para ma-meet mo yung annulment. Okay. So, Which yun is po. funny Ayun nga, kasi related to that, tayo lang ang country, aside from the Vatican City, na wala pang divorce. Wala lang, Yeah. naalala ko lang. Okay. So, but anyway, going back doon sa pwede bang sponsor, yes po, kung mapapatunayan nyo nga na you are in a conjugal partner relationship, ibig sabihin din na for at least 1 year na may ganun kayong relationship na marriage-like Deep nga po, talaga, medyo no? malalim. Ang turing nyo sa isa't isa is married couple kayo, hindi lang kayo kasal, at somehow hindi rin kayo makapag-live-in. Kasi nga, Oo. kung makapag-live-in din lang kayo, di Merong sana impediment. common law ang Yeah. nyo, ang status nyo. Mm-mm. Yung impediment, yun yung, again, hindi kayo makapagpakasal at hindi rin kayo makapagsama kasi yung partner nyo wala siyang visa. So, hindi siya makapunta dito. At kayo naman, although makapunta kayo sa Pilipinas, ay yung trabaho nyo dito. So, hindi nyo naman pwedeng iwanan yung trabaho Yes. nyo. No? So, ganun po yung usual situation kung saan pwede nyong sponsor As conjugal. yung conjugal partner nyo. Okay. Sana po naliwanagan yung nagtanong niyan. Dagdagan natin ng konti. Ang isa pang ang common scenario niyan is yung same-sex relationship. So sa atin sa Pilipinas, hindi pa tayo masyadong open sa ganun, ano? Especially for marriage, kailangan ang ikakasal is babae at lalaki lang. Right. Sa Canada, pwede na yung ganun. So kung yun din ang reason kung ba't hindi kayo makapagpakasal nga po, again, that's another barrier. And one thing na pwede kong sabihin sa inyo, medyo, again, open si Canada sa ganyan. Pag nasa ganong relationship kayo, same-sex, medyo, ito from our own experience, medyo, si Canada, mas sabihin natin lenient. Yeah. Para bang pro, sabihin natin sila, LGBTQ, ganyan. They support it. They very Oo. much support those As kind long of as relationship. mapoprove nila na talagang genuine Well, yung yun ang bottom relationship. line. Of course. So, hindi naman na porque nasa relationship kayo ng ganon, okay na. So, you have to prove pa rin. Meron pa siyang next step. You have to convince Proving the it. officer pa din na talagang genuine yung relationship nyo. And again, marriage-like siya. Hindi jowa-jowa lang. Oo. Seryoso talaga. Oo. Ayun. Okay, sana po naliwanagan yung nagtanong sa atin regarding that question. Tingin nga tayo, walang nagtatanong. Magtanong po kayo. Parang may mga tanong dito. Ayan. Okay, hindi ko pala nakikita. Sige, sandali lang. Let's check our Facebook page. Wait lang. Tingnan lang natin, Attorney Jake. Medyo delay ang aking Facebook. Basahin natin yung mga nakuha nating questions. Ayan, si Mike Kabski. Hello, Mike. Nangangamusta siya ulit sa atin. Hello, Mike. Kamusta, Mike? Maraming salamat sa panonood. At ayan, may mga nakuha tayong tanong. Basahin natin. Galing kay Arev Pores. Hello, sir. If gusto ko kunin yung nanay ko. Ay, nanay. Sige lang, basahin natin yung mga questions. Yung nanay ko na nasa Philippines, kailangan po ba ng show money? If yes, how much po ang estimate? Okay, so yes po ang sagot. So, and then yung estimate, actually hindi siya estimate, mayroong exact figure yan. So kailangan niyo pong i-search yung tinatawag na LICO or LICO, L-I-C-O. Right. Nakapost po yan sa website ng Government of Canada para malaman niyo po exactly how Kung much magkano. yung show money nyo. So, it's based on the household po. Household meaning kayo, plus yung ini-sponsor nyo, at sino pa yung nasa household nyo. So, kung may kasama na kayong asawa or partner or anak, so bibilangin nyo po lahat yon, plus yung ini-sponsor nyo, at depende rin kung meron din siyang kasama pang dependents. Minsan may ganun po na yung ini-sponsor natin nga, may dependents din. And again, as I mentioned earlier, pag mga PR application po, buong family yon. So, yun, yung part na yung mandatory. Isasama nyo sila, whether they like it or not, or whether you like it or not. They will be included. Kasama sila sa bilang, kasama, i-examinin din sila, kasama din sila sa LICO. So, again, yung LICO, depende sa kung ilan yung nasa household, ayun po, may karampatang amount. Right. Kung ano yung kailangan yung show money.
Oo. So, ano po yan? That's for the parent-grandparent sponsorship. Ano? Okay po. So, meron po yung LICO o tinatawag na Low Income Cut-Off. Nakalista po doon ang kung magkano yung income na kakailanganin for you para makuha nyo ang inyong parent. Okay? So, sana Tama po po. naliwanagan kayo, Miss Arev Porres. Another question from Jennifer Bagis Abel. Hi, Jennifer. Hello, How Jennifer. about if there are minor children in the Philippines that needs the ex-wife or ex-husband's consent to travel? Ayan, marami tayong ganyang question. Should I include my ex-husband in the application for this reason? Ayan, so napaka-common din po ng ganyan situation. So, ang typical scenario po, andito yung babae, and then yung asawa nasa Pilipinas pa, and then may mga anak siya na nandoon. Oo. So, sabihin natin minor pa yung mga anak, ano? So, pwede pang isama dito sana. Oo. So, yung mga anak po, yung mga bata, para sila makapag-travel, kailangan ng consent Consent from the other ng parent. So, ikaw, mabibigay mo yung consent, walang problema. Oo. Pero yung other parent, kailangan mo din yon. So, paano kung ayaw niya? And usually, sa Oo. mga kwentong naririnig natin, usually ayaw niya ibigay yung consent kung hindi siya kasama. Pinahihirapan. Oo. Kung hindi siya kasama. So, Paano kailangan yun? parang, sige, magko-consent lang ako, pero sama mo ako dyan. Oo. Kung gusto ko rin sa Canada. Minsan nga ayaw mo na eh. Kasi hiwalay na Oo. nga, kaya mo na siyang isama. Kung gusto mo lang yung mga anak nyo. So, para bang hinostage yung mga anak nyo Correct. na yun nga, hindi makakasama kung hindi mo rin sasama yung tatay. Oo. So, yun yung complication din po. You have to somehow resolve that. Kailangan nga po makakuha ng consent talaga. Yun yung best. Pero kung hindi nyo makuha yung consent na yon, may other way, pero mahirap din. Pero you have to go to court. Mostly sa Pilipinas kasi nandun po yung mga bata para mabigyan ka ng tinatawag na sole custody. And kung meron ka ng sole custody, hindi mo na kailangan yung consent ng other parent. Pwede nang mag-travel yung mga bata without the consent of the other parent kasi nga may sole custody ka naman na. Okay. So, yun ay kung nasa Pilipinas yung mga bata, doon ang filing. Kung somehow nakarating dito yung mga bata, pwede ka somehow dito mag-file. Mas mabilis yung proseso, mas madali mo makuha yung sole custody. And I would recommend na kung mangyari yon, kahit papano, applyan muna ng sole custody. But anyway, balik tayo kasi usually nga, andun pa sa Oo. Pilipinas, hindi nga makarating dito yung Oo. scenario. But yun po yung complication dyan. It's either mag-consent yung other parent or court order na both mahirap. Ano po? And then, yung iba din kasi, ayan, pumapayag na lang para nga makapunta na lang dito yung mga bata. Sabi no, sige na nga, sama na lang din kita. Oo. Again, personal, ano niyo po yung decision, pero be careful din sa ganon kasi minsan pagdating niyo dito, away lang din kayo. Kasi yun yung na-experience natin, I mean, yung mga naririnig natin na situation na pagdating dito kasi nga, hiwalay naman na talaga kasi kayo ever since eh. Di ba? So, nung sinama nyo dito, it can cause problem din kasi supposedly nga din, hindi nyo na sila kailangang isama. So, parang misrepresentation din yun. Saka kung paano kung tutuusin. meron ka na rin ditong partner? Exactly. So, if lumabas yung ganong kwento, I don't know kung bibigyan ba kayo ng problema ng asawa niyo, which is possible. Pwedeng magsumbong din siya sa IRCC na sabihin, actually, hiwalay naman na kami. Pero yun nga, nung sinama ka, di ano siya, parang misrepresentation. Right. Diba? Kasi hiwalay na kayo, di dapat, dineclare mo yun na hiwalay na kayo. Separated na dapat kayo. So again, ang dami pong complication na pwede mangyari dun sa ganong situation. A follow-up question to that, attorney. Paano kung, is there no other way na makuha yung, paano kung gusto mo pa rin kunin yung bata, kaya lang ayaw ng payagan ng parent? Is there any other way to, any document to provide to IRCC or let's just accept our fate na hindi makukuha yung Times, bata? depende Paano sa yun? evidence. Depende rin sa situation na po case-to-case basis. May mga situation din kasi na sa umpisa pa lang, parang never na nag-appear yung asawa, yung lalaki, halimbawa. So, dun sa birth certificate, wala yung pangalan niya doon. Oo. May mga ganong situation. So, sa mga ganong situation, pwede pa. Possible pa na hindi na kailangan yung consent ng lalaki. Ano naman nga,
ano na siya. I mean, you cannot find him anymore, di ba? So para bang sobrang pahirap naman yun sa'yo kung i-require ka pa na magkuha ng consent ng other parent. Hindi mo na nga siya makita magmula nung Correct. pinanganak yung bata, never mo na nakita yung taong yun. So in that case, possible. Posible Pwede pa na yun. mapagbigyan ka. I see. Okay, sana naliwanagan ka, Jennifer. And yan, may nag-hello din sa atin, si Josa Castillo. Hello daw po, Attorney J. Hello po, Miss Josa. Kumusta po? Ayan, so mag-send lang po kayo ng questions nyo. We will go along. We will discuss the rest of the topic. And mag-send lang po kayo ng questions nyo. Now is the right time to ask Attorney Jake your questions with regards to divorce, separation agreement, at kung ano pa yung mga kinakabahala nyo with regards to your relationships and marital status. Okay. Sige, balikan pa natin yung ibang mga questions na na-receive natin previously na pwede nating sagutin ngayon. Ito, meron tayong na-receive na ganitong question. I am here in Canada with my child from a previous marriage. I am on a work permit. Now I have a common law partner here in Canada and I've been with him since December 2021. My common law partner wants to sponsor me for permanent residency. But I don't have a divorce paper yet. My ex is in the Philippines. What should I do next, attorney? In that situation po, mukhang pwede naman nga kayong i-sponsor. Sabi nyo, 2021 pa. 2021 pa siya nandito. So, pati yung pagsasama nila, 2021. Yeah. So, kung ganun po, yun nga, more than 1 year na sila, ibig sabihin na nasa ganung relationship. So, technically, pwede na siyang i-sponsor. Kailangan nyo lang ipatunayan doon sa officer po yung situation nyo nga na unang-una kinasal kayo doon sa Pilipinas and then later on nag-separate kayo noon. So, sasabihin nyo kung kailan kayo nag-separate basically. And then kailan kayo nag-start ng relationship dito sa bagong kinakasama ninyo, dun sa common law partner ninyo. And then, i-prove nyo na genuine yung relationship nyo with the common law partner. And it's not for immigration purpose only. So kung mapuprove nyo lahat yon, which most of the time, yes, malaki po yung chance nyo na ma-approve yung sponsorship application. Ayun. Mayroon pang pag-asa. Malaki po ang pag-asa. Pero ano lang po, gather nyo lang lahat ng evidence, and then ayusin nyo yung application nyo. Most of the time po, nakakalusot kung, again, ma-convince si officer. Wag din kayo magulat kung si officer bigyan kayo ng tinatawag na procedural fairness letter or PFL na sinasabing hindi sila convinced. Ibig lang sabihin nun, kulang pa yung ebidensya nyo. So, kailangan nyo dagdagan. And yan, kung kailangan nyo ng assistance, I would suggest na magpa-consult kayo pagdating sa ganyan kasi yan, medyo maselan na yung ganyang situation, hingi na po kayo ng legal assistance. Okay. Sige, meron pa tayong last two questions and then we can move on to the next segment which is the divorce process itself in Canada. Okay, so another question is, I am a permanent resident in Canada. I am in a same-sex relationship and my partner is in the Philippines. Since 2023, we've been in a relationship and we met in person last year. I am planning to visit also this year. I'm financing her studies in the Philippines. I want to sponsor her to come to Canada. How can I do that? Okay, so ang daming information din doon, So, same-sex relationship, nasa Philippines. Nag-meet na sila last Nag-meet year. na sila. So, ano lang din nga po, Pinifinance niya. tanungin nyo sarili nyo, ano ba yung level ng situation nyo? Marriage-like na nga po ba? Kayo din kasi lang po makakasagot nun eh. So, kung marriage-like na yung turing nyo sa isa't isa, more than a year na po ba yon? And kung yes, do you have evidence po ba? Kaya nyo bang patunayan na ganun nga? So, yung mga evidence niya, siya yung nagsusupport dun sa schooling ba? Oo, siya nagpa-finance ng studies. Nagpa-finance. So, yeah, that's an indicator at least.
Nakapunta na rin siya once, ano? Oo, nagkita na sila So, yun. Okay, okay yun. once, and then Ibig babalik sabi- siya this year. Ibig sabihin, nag-e-effort kayo na magkita. May mga pictures ba kayo noon? Mhm. And then, dun sa mga kakilala nyo, mga kaibigan nyo at mga kamag-anak nyo, alam ba nila na kayo at ang tingin nila sa inyo ay yung nga, parang mag-asawa, hindi Mhm. parang boyfriend, girlfriend lang, hindi ganon. So, kung yes, yung mga sagot doon, yeah, pwede nyo pong Pwede na. sponsoran. Okay. Sige. And then last question before we move on to the divorce process. So, I am an international student here in Canada. I was single when I entered Canada, but January 2025, I went back to the Philippines to get married. Would it be possible for me to bring my spouse and apply for a spousal open work permit? Yeah, pwede po yun. So, kinasal sila? Sorry? Or So, pumasok siya, single pagpunta niya- muna as single, yeah. student. Pero pagdating niya sa Pilipinas, Tapos, umuwi siya temporarily Kinasal sa sila? Pilipinas, kinasal sila. Gusto niya kunin, pwede ba daw mag-apply ng yeah, pwede. open work Definitely pwede permit? po dahil mag-asawa na nga po kayo. Mm-mm. So, dependent spouse nyo na siya. So, kung magiging eligible kayo, nagbago nga lang po recently, ano? yeah, Yung yung mga rules pwedeng- about spousal open work yes. permit. So, hindi na po lahat ng Ng asawa Ng stud, or hindi lahat ng naka-student. asawa. Hindi lahat ng Yeah. situation ay pwede nyong i-sponsor. O hindi. Usually kasi yun ang Yeah. word na ginagamit. Pero hindi lahat ng situation may isasama nyo yung asawa nyo Right. para magkaroon ng spousal open work permit. So, may mga certain limitations. Kung ang trabaho nyo po ay nasa tier 0 or 1. Oh, no, student pa lang siya. I think Sorry, master's. sa worker yon. Yeah. Sa masters na program, pwede nyong Dalhin. isama yung asawa nyo at magkaroon ng spousal open work permit. Pero in other cases, hindi po. But anyway, nabanggit ko na rin yung tier. Later on kasi, as an international student, of course, magkakaroon kayo. Well, hopefully, eligible kayo doon sa PGWP or Post-Graduation Work Permit. Pag nandun na kayo sa ganong situation, pwede nyo siyang isama din at pwede magkaroon ng open work permit kung yung trabaho nyo nasa tier 0 or 1 or pwede ring tier 2 or 3 pero dapat nasa list. May certain list po yun Yeah. ng occupation. Ayun. So, sana naliwanagan sa atin yung nagtanong ng question na yon. Okay, we can actually... Oh, meron tayong nakuha isang question pa. From Hannah Rosero. Hi, Hannah. Attorney Jake, I was married in the Philippines and I got divorced here in Canada. Can I get married in the Philippines again? Ayan, napag-usapan natin yan actually. Parang nakuha na natin ito. Meron in the Philippines, got divorced in Canada. So, depende rin. Sabihin natin ganon. Habang sagot. Pero subukan natin kasi depende kung ano na yung citizenship nyo. Kung Filipino pa din, hindi nga po recognize yung divorce nyo dito sa Canada. So, sa Philippines, hindi pa rin kayo pwede magpakasal doon. Pero kung Canadian citizen na kayo, pwedeng i-recognize yung divorce nyo. Pero before that, punta muna kayo sa court para mapa-recognize. Once na-recognize yung divorce nyo, potentially, pwede na kayo magpakasal sa Pilipinas. But it takes a long process. It can take a long process. Kasi court process po yan. Okay. So, sana po naliwanagan yung mga nagtanong sa atin and continue asking us your questions. So, now's the time para mag-send po kayo ng mga questions nyo habang nandito kami live para sagutin yung inyong mga tanong. Okay, let's go to the other segment of the discussion, the divorce process and related paperwork. So, maraming nako-confuse dyan, Attorney Jay, kasi first time nila magpa-file ng divorce Yeah. dito sa Canada. Paano ba yun? Can you give them an overview Okay. how to file a divorce here in Canada? So, unang-una po, ang unang tanong madalas natin natatanggap, kailangan ba nga ng lawyer sa divorce? Hindi naman. Pwede kayo mag-file ng kayo lang. Kung willing kayong aralin yung process, basahin nyo. Nasa internet naman po lahat yan, sa totoo lang. Pwede nyo gawin yan on your own. But of course, technical siya. At saka kung ayaw nyo nang basahin, get the assistance of a lawyer po para ma-handle yung divorce application nyo. Pero basically, ito po yung process. So, yung application nyo itself, syempre, prepare nyo, may form po yun. Kailangan i-fill out yung form. And then, ang basics na nakalagay doon, kailan kayo kinasal, kailangan nyo mag-provide din ng, especially later on, hindi naman agad-agad, nung marriage certificate nyo. And then, submit nyo yung form, i-file nyo basically sa court. And then, i-issue ng court yon yung official
application nyo, i-issue ng court, and then isi-serve, ang tawag natin doon, isi-serve Yun, yeah. yung copy, meaning ibibigyan ng kopya yung spouse nyo, yung respondent, ibig sabihin. Kasi basic po yun ng part ng due process, sabi nga nila, na kailangan mong bigyan ng kopya yung other party. So, yun yung part na minsan nagpapatagal kasi kung hindi nyo mabibigyan or hindi nyo mapuprove na nabigyan nyo ng copy yung other party, hindi po uusad yung application ninyo. So sa ngayon po, just to give you an idea, especially kung yung respondent, yung ex-spouse natin nasa Pilipinas, ang process niyan is kailangan nang dumaan dun sa tinatawag na Hague Convention of Service of Documents. Bilang sabihin, dati kasi, pwede kang mag-utos na lang ng kahit sino na ipaabot ba dun Yeah. sa ex-spouse mo yung application. So madali lang, at least control natin yung proseso. Ngayon nga po, with the Hague Convention, dadaan na yun sa court process na siya. So hindi na natin control ba, and hindi na natin masiguro kung mabibigyan ba nga ng copy yung ex-spouse nyo or hindi. So minsan po, doon nagtatagal. But anyway, once na na-prove nyo na yon na nabigyan na ng copy, wala naman siyang kailangan pirmahan. So isa pa yan na common question. May kailangan bang pirmahan? Paano kung ayaw pumirma? Hindi naman kailangan pirmahan. Wala siyang pipirmahan doon. Ang kailangan lang is mabigyan siya ng kopya. That's it. Kailangan Wala. picturean. But usually po, mag-affidavit yung or gagawa ng report kung sino man yung nagbigay nun, yung nag-serve. Usually nga po, court officer yon. So gagawa na lang siya ng report na serve niya nga. And then that's it. That would be sufficient as evidence na nabigyan nga ng copy yung respondent. And then later on, pag nabigyan siya ng, yun nga, na-prove nyo na na-serve na, pwede na magtuloy-tuloy yung divorce nyo. So later on, you would just ask for it. Mayroon lang process din doon. Another form, we call it set down. Pero basically, you're asking for the divorce itself. Ang pinaka-common ground for the divorce is yung separated na kayo for at least 1 year. So 1 taon lang po na paghihiwalay is sufficient para makuha nyo yung divorce order. Ayun. And then, pag may divorce order na, 31 days after that, magkakaroon kayo ng divorce certificate. So, yun po yung validity ng divorce ninyo, 31 days after nung order. So, but anyway, some technicalities lang naman yun na actually hindi nyo na kailangan masyadong intindihin yun. So, pero yun yung pinaka-process niyan. Hague Convention. And then yung service, ang Okay. pinaka-crucial dyan. One more thing po, just to add, para at least kumpleto yung discussion natin. Kung meron po kayong maliliit na anak pa, mga minor children, kumbaga nga, si court din po, si judge, bago siya mag-issue ng divorce order, gusto niyang malaman kung nabibigyan ba ng tamang suporta yung mga bata. So, that can cause delay po if somehow hindi siya masatisfy na nabibigyan ng tamang suporta yung mga bata. Ayun. Okay. So, kung halimbawa daw tapos na yung divorce, kailangan bang i-update si IRCC, attorney? Kasi before marriage. Definitely kailangan i-update. As I mentioned din po earlier, dapat ina-update. Obligation po natin na i-update si immigration dun sa situation natin, sa status natin, especially marital status. So kung na-divorce na po tayo, we definitely need to Ngayon naman po, wala akong nakikitang negative doon. So unlike yung kanina, Right. I leave it up to you kung yun nga, kung i-update mo ba si IRCC kung yung asawa mo ba na international student, hindi na kayo. I will leave that part. Pero ito, sa divorce, I definitely kailangan yung i-update si IRCC. Okay. So, paano naman yung separation agreement? What is the process about and what's the difference? Ano ba yung nakalagay dun sa document na yon? Ano yung steps? How do they go about it? Okay. So separation agreement, siguro marami sa inyo naririnig nyo na rin yun. Ano nga ba yun? Anong kaibahan yan sa divorce? Yan, isang common question. Parehas lang ba yun? Magkaiba po yun. So yung divorce po kasi, it's a court process talaga siya. So hindi siya agreement katulad ng separation agreement. Agreement is parang contract lang yun eh. So yung sa separation agreement, nilalagay lang doon basically kung ano na yung magiging sistema niyo or agreement niyo nga after na kayo ay mag-separate. So kadalasan ang mga nakalagay doon yung arrangement niyo sa mga bata. Sino nga bang may kustodiya? So ngayon ang tawag na doon decision making responsibility pero
Siguro for most people, ang alam natin, custody ang tawag doon. Sino bang may custody? Ibig sabihin, sino magdidesisyon sa mga bata? Yung kanina na mention natin, kung kayo ang may sole custody or decision-making responsibility, hindi nyo na kailangan yung consent to travel ng other parent. So yun. Sino ang may custody? Saan ba nakatira yung mga bata? Usually, kung sino may custody, doon din sa kanya nakatira. Yung child support. So, yung other parent, usually kailangan niya magbigay ng support nga po sa mga bata. Magkano yung support na yon? Tuwing kailan yung pagbisita. So, dapat may schedule kayo. And then, kung meron kayong properties, paano nyo yun paghatian? And then, kung meron bang spousal support issue, humihingi ka ba ng spousal support? Well, anyway, etong lahat ng mga issue na ito, yun yung nilalagay sa separation agreement. While it's not mandatory, it's highly recommended para nga magkaroon ng linaw sa inyong dalawa kung ano na yung gagawin nyo or yung sistema nyo, especially doon sa mga bata. Okay. So, kailangan mag-agree din ng iyong part X. Definitely. Yeah. Kasi nga po, that's why it's a separation agreement. Yung nga parang contract siya. So, dapat mag-agree kayo pareho. So, yun yung kaibahan nun. Ito agreement lang, separation agreement lang yon, optional lang din siya. Yung divorce naman po, sa court yon, magpa-file kayo sa court. And whether mag-participate yung spouse nyo or not, pwede nyong applyan yon. So, sabihin natin magkaiba yung separation agreement at saka divorce, pero very much related yung dalawa. Related siya. Okay. So, sana po naliwanagan kayo today sa aming discussion. I guess, we don't have enough time to continue the discussion. If you still have some questions po, you can always reach out to us. Nakalagay po ngayon sa inyong mga Facebook page kung ano po yung contact details namin. You can always reach out to us and ask us your questions. So again, maraming pong salamat for joining us today and we hope to see you soon again next week. Ulitin po, next week ulit.